Magandang hapon po sa lahat. It's August 23rd. Hapon po ngayon around, ayan, 4 minutes na lang po mag-aalauna na ng hapon. Guys, may kasama tayo. Naka-live po tayo ngayon. Ayan. Naka-live po tayo ngayon. Guys, hapon ngayon and gusto ko sana matulog, magpahinga na lang, ganun. Pero naisip ko na daytime naman, gamitin na natin yung panahon para mamayang gabi, 'di ba? Pag pagod tayo, pagod yung utak natin, pagod yung katawan natin, mas masarap matulog. Para lang pong sa pagkain yan na mas masarap kumain pag gutom kaysa yung busog ka tapos kumakain ka, hindi ka mag-enjoy kasi nga busog ka naman. So, ayun guys. Oops, sorry. Ayan. Saan ba natin nisa-set up itong ano dito na lang? Ayan, kamusta naman yan? Nakatagilid. Pwede na yan. So, ayan, nakatagilid ang ating... Medyo ayusin kaya natin. Sige, ayusin natin ng konti para hindi naman nakatagilid. Mga ka-live, okay lang ba kayo na lang yung nakatagilid? Since kanina pa naman tayo magkasama. Ayan. Ayan. Ayun nga guys, monsoon season na ngayon. Pero mainit pa rin. Nakatagilid na tong live ko. Sige guys, tulog lang muna kayo dyan. Nahiga yung ano, nahiga yung mga cameras natin. Ayan. Ay, pusang gala. Ayan na nga ba. Baka maputol pa tong ano natin, live natin. Ayan. Pasensya na mga ka-live, nagsiset up pa lang po ako para sa aking vlog. Ayan. Ayan, okay na yan kahit medyo tagilid yung ating live. Hindi na ako nakita dun sa live. Ayusin na nga lang natin. So ayun, dito sa mga ka-vlog natin, mag-aano lang po tayo, magpe-perfume review lang po tayo. Ganon. And nagse-setup pa lang po tayo kaya hindi pa tayo masyadong organized. Ayun. Ang hirap i-setup nitong ano. Ang hirap mag-setup ng camera. Ayan, okay na ba yan? Okay na yan? Magkaroon lang ng content. Hindi, joke lang. Siyempre guys, hindi tayo lagi for the content lang. Siyempre, kailangan may sense naman yung content natin, di ba? So, ayun, lalo akong pinagpawisan. Pero okay lang. So, ayun guys, magre-review tayo ng perfume. Ano ngayon, long weekend ngayon. And wala naman akong maisip na i-content. Kasi nga, nandito lang tayo sa house. So, magre-review na lang po tayo ng perfume. Ayun guys, na-review ko na tong perfume na ito dati pa. And then, i-review ko na lang po ulit ngayon. And then, lalagyan na lang po natin ng mga additional information. Dahil dyan, may kasama na tayo. Nandito na si Muning. Muning, huwag kang makulit ha. Nag-vlog ako. Naka-live to tayo. So, ayun po mga guys. Mga ka-surprise. Ang i-review ko po ngayon is itong Bottega Veneta from... Ayan, Bottega Veneta perfume. So, na-review ko na po siya before and mga correction lang po na nasabi ko po dati na this is from Italy. The brand Bottega Veneta is from Italy, yes. But itong perfume po na ito is made in France. So, alam po natin na pag made in France, ano po siya, tawag dito, madikit po yung amoy niya sa atin. Ganon. So, yun.
May kasama na tayong makulit. Paano ba to? Ay, Muning! Go away! Kawawa naman si Muning, gino-go away natin ito. Ayan, dyan ka lang. Ay, Muning dahil dyan, meron na tayong question and answer. Hi, shout out. Hello po, shout out, Patrick. Hello po, thank you for watching. Ayun, nandito po tayo ngayon sa perfume review ngayon. And, mga konting karagdagan lang po is, bakit po ba mahalaga ang perfume? Bible times pa lang po guys, ginagamit ang perfume. And may ulat po sa Bible about sa perfume. Dito po sa Aklat ng Juan sa Biblia, Kabanata 12, talata 3, ang sinasabi po ay ganito: At kumuha si Maria ng isang libra ng mabangong langis na gawa sa nardo, puro, at napakamamahalin, at ibinuhos iyon sa mga paa ni Jesus, at pinunasan ang mga paa nito ng kaniyang buhok. Amoy na amoy sa buong bahay ang mabangong langis. So, kahit po ang Panginoong Jesus, nagpapabango po. Binuhusan ho siya ni Maria, hindi po si Maria ito na ina ni Jesus, ito po ay ibang Maria. So, nandun po yun sa Juan 12:3. So, ayun guys, mahilig ako sa perfume, and wala naman sigurong masama na mahilig tayo sa pabango, ganun. Dahil ang mismo ang Panginoong Jesus naman ay gumagamit ng pabango. Ayan. So, dito na tayo sa review ng pabango. So, ang re-review po natin ngayon is itong Bottega Veneta. This is an Italian brand na made in France po siya. Alam niyo po guys, pag made in France ang mga pabango, ano po yan, talaga makapit yan sa katawan natin, ganun. So, ito po yung box niya. And ito po yung bottle niya. Ganyan po siya kasimple, ayan. Ganyan po yan kasimple. And ayan guys. Ano mo masasabi natin dyan guys? Ayun, dun sa paulit-ulit na mga nagiging tawag dito, komento tungkol sa pabango. Yung una is amoy matanda, ganun. Ano ba ibig sabihin ng amoy matanda? As in, physical ba yan na amoy ng matanda, ganun? Physically, ganun? Hindi po guys. Ang ibig sabihin po karaniwan pag sinabing amoy matanda is matagal na yung pabango, matagal na nasa market, na ginamit ng lolo't lola nila, and naamoy nila, and every time na naamoy po nila yung pabango, yun yung nagre-remind sa kanila na matanda yung gumamit. So, pero hindi po ibig sabihin na amoy balat ng matanda yan. Hindi po ganon. Hindi po ibig sabihin na amoy matanda, ganon. And ano ba? Ang amoy matanda naman is, pag sinabi yung pabango amoy matanda, hindi automatically ibig sabihin nun is ano siya, mabaho, ganon, or nakakahilo, or para bang old fashion. Although kasi ang mga pabango nung matagal na, kasi guys, nag-evolve din ng pabango na nagkakaroon ng maraming mga ingredients na hindi naman nag-e-exist noon, and nababawasan din yung mga ingredients na ginagamit na pwede noon, tapos ngayon hindi na pwede kasi para bang may masamang epekto sa balat or sa kalusugan, ganon. So, dynamic po ang perfume, pabago-bago po siya, ganon. So, pag yung pabango nung mga matagal na nagsisirculate sa market, ayan po yung sinasabi nilang amoy matanda. Sample po tayo guys nung amoy matanda na sinasabi nila na matagal na sa market. Yung Chanel 5 guys. Chanel 5,
ginamit po yan ng lolo't lola nyo. So, pag naamoy nyo po sa iba, sasabihin nyo, ay, amoy matanda, ganon. Pero ang Chanel 5 po is mabango po talaga yan. It's an acquired taste. Ano bang ibig sabihin ng acquired taste? Ang acquired taste po is yung hindi nyo po siya nagustuhan sa unang amoy o sa unang kain nyo, hindi nyo nagustuhan yung lasa. Pero sa katagalan, nagkaroon po, na-acquire nyo yung kagustuhan dun sa pabango na yun o sa pagkain na yun. And nagustuhan nyo siya eventually. So, yun po ang tinatawag na it's an acquired taste. So, ganun po ang Chanel 5, it's an acquired taste. Hindi po sa una is nagugustuhan. Pero sa katagalan po, nagugustuhan po nila yon. So, back po tayo dito sa Bottega Veneta. So, ayan. Guys, nag-research ako ng unang mga perfumer is galing talaga sila ng Italy. Let's say ako, I'm Italian. So, naka-discover ako ng perfume. Hindi ko lang ipinatent hindi ko pinauso sa Italy mismo. Dinala ko sa France. So ngayon, nagkaroon yung France ng name na sila na yung para bang naka-discover. Parang may ganung history, guys. Pero itong Bottega Veneta is it's an Italian perfume, pero made po siya sa France. Ayun. So i-spray nga po muna natin. I-spray po muna natin para medyo magkaroon na tayo ng kung ano ba yung naamoy natin. Ayun guys, sa paglalagay ng perfume, guys, pag inilagay yung ganon, itatap-tap lang po natin. Huwag po nating ikikis-kis, huwag po nating irarab. Kasi nawawala po yung essence ng perfume. Guys, ang bilis ng oras, naka 12 minutes na po tayo dito sa, what do you call this, sa vlog natin. And ayun, hanggang 15 minutes lang po tayo. Pero siguro hindi ko na po gagawin ito ng part 2, hanggang part 1 lang. Kasi na-review ko naman na itong perfume na ito. So ayun, yung naging pagdadagdag ko lang po is hindi po siya made in Italy, made in France po siya. And ayun nga, naidagdag ko rin po kung mahilig po kayo sa pabango, wag po kayong tawag dito. Okay lang po yan, wag niyo pong isipin na luxury yan, ganun. Kasi kahit ang Panginoong Jesus naman po is, marami pong ulat sa Bible na nagpabango po siya. Siguro yun lang po kung gusto niyo po guys na mapanood yung mga perfume reviews ko, i-visit nyo lang po itong YouTube channel ko, Anon Cheng. And ayun, nandun na under that channel, nandun na po yung mga perfume reviews. And sana po ma-enjoy nyo po yon. Again guys, happy long weekend. Hindi ko na po papahabain itong what do you call this, itong vlog ko. And itong live ko na rin, puputulin ko na rin po shortly. Hello po sa mga nasa live. Yun lang po.